May mga natuwa at may mga nagduda sa planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Tinabla naman ng palasyo ang mga nagpapakalat na hindi maganda ang kalidad nito. Insulto raw yan sa mga magsasaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mariing itinanggi ng Malacanang na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos na bigas sa merkado. Kumakalat sa social media na may amoy raw ang bigas. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa nga nagsisimula ang implementasyon ng programa. Pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. Manggagaling ang murang bigas sa local farmers. Kaya una nang sinabi ni Castro na insulto sa mga magsasaka ang aligasyong baka hindi maganda ang kalidad ng ibebentang bigas at tila yung ipinapakain sa baboy. Isa sa mga nagduda ng ganyan si Vice President Sara Duterte. Muli naman sumagot ang Malacanang kung bakit ngayon lamang ipatutupad ang programa, gayong 2022 campaign promise ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. May sagot din ang palasyo sa mga isyong politika, gaya ng pahayag ni Presidential Sister Senadora Amy Marcos na matagal nang pinagplanuhan ng administrasyon ng pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa ng Senadora, group effort ito ng administrasyon. Hindi pa raw sigurado ang senadora kung magkakaroon pa ng susunod na pagdidig ang kanyang komite kaugnay ng pagpapaaresto kay FPRRD. Hindi naman daw kasi dumadalo ang mga testigo at paulit-ulit ang pag-invoke ng executive privilege ng mga opisyal ng pamahalaan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang bukha ng balita.